Ano nga ba ang naging Pasko noong World War I? Ang Christmas truce ng 1914 na sinasabing pinaka-memorable na kaganapan noong unang digmaan. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Noong unang digmaang pandaigdig mula 1914 hanggang 1918, may dalawang pangunahing panig na naglalaban, ang Allied Powers at ang Central Powers. Ang Allied Powers ay binubuo ng mga kaalyadong bansa na nagsanib puwersa laban sa Central Powers tulad ng United Kingdom, France, Russia, Italy, United States, Japan, at iba pang mga bansa tulad ng Serbia, Belgium, Greece, Romania at iba pa. Layunin ng Allied Powers na pigilan ang agresyon ng Central Powers at protektahan ang kanilang teritoryo at kaalyado. Ang Central Powers naman ang mga bansa na nagkakaisa upang palawakin ang kanilang impluensya sa Europa at iba pang bahagi ng mundo. Ito ay ang Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire at Bulgaria. Layunin ng Central Powers na palawakin ang kanilang kontrol sa Europa at labanan ang mga banta mula sa Allied Powers. Ngunit sa gitna ng girian na ito, may isang kwento pala ng Pasko ang masasabi nating susi sa kapayapaan ng sangkatauhan. Sa gabi ng Disyembre 24, 1914, nagsimulang umawit ng mga Pasko ang mga sundalong Aleman mula sa kanilang mga trench. Ang kantang Still Night ay tumawid sa hangin at narinig ng mga sundalong British. Tumugon ang mga sundalong Allied sa pamamagitan ng pagkanta ng kanilang bersyon ng mga carol. Matapos ang awitan, nagsimulang sumigaw ang ilan ng Merry Christmas mula sa magkabilang panig. Ang ilan sa mga sundalo ay naglabas ng mga puting panyo bilang sinyales ng kapayapaan. Ang pinakamalakas ang loob sa magkabilang panig ay naglakas loob na lumabas mula sa kanilang mga trench papunta sa No Man's Land. Ang walang tao at napakadelikadong espasyo sa pagitan ng dalawang kampo. Sa halip na barilin, sila'y tinanggap ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Ang mga sundalo ay nagpalitan ng mga regalo tulad ng tsokolate, sigarilyo, alak at mga personal na gamit. Sa ilang lugar, naglaro pa sila ng football o soccer gamit ang mga lata o lumang bola. Ginamit din ang pagkakataon upang ayusin ang bangkay ng mga sundalong hindi nailibing sa No Man's Land. Sama-sama silang nagdasal para sa mga yumao. Ang truce ay naganap sa ilang bahagi ng Western Front na sumasaklaw mula sa Belgium hanggang sa hilagang Pransya. Kabilang sa mga lugar kung saan naitala ang truce ay sa Ypres, Belgium, isa sa mga pinakadokumentadong lugar ng Christmas truce, mga rehiyon sa Flanders at Northern France. Ngunit hindi lahat ng bahagi ng Western Front ay nakibahagi. Sa iba pang lugar, patuloy ang labanan. Kailan ito nangyari? Disyembre 24, 1914, nagsimula ang truce sa gabi ng bisperas ng Pasko. Disyembre 25, 1914, sa mismong araw ng Pasko, nagpatuloy ang kapayapaan sa ilang sektor. Sa ilang lugar, ang truce ay tumagal hanggang Disyembre 26, ngunit karamihan ay natapos kinabukasan at bumalik ang labanan. Ang diwa ng Pasko bilang panahon ng kapayapaan at pagbibigayan ang nagtulak sa mga sundalo na pansamantalang itigil ang digmaan. Sa unang 5 buwan ng digmaan, libu-libong sundalo ang namatay, kaya't marami ang naghahanap ng kahit kunting pahinga mula sa karahasan. Maraming sundalo, lalo na ang British at Aleman, ay may magkatulad na relihiyosong tradisyon at kultura. Kaya't ang Pasko ay nagbigay ng dahilan para sa pansamantalang pagkakaisa. Naging simbolo ito ng posibilidad ng pagkakaisa at kapayapaan kahit sa gitna ng digmaan. Ipinakita nito na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang diwa ng pagiging makatao ay maaaring manaig. Ngunit hindi na ito naulit sa mga sumunod na taon ng digmaan dahil sa utos ng mga lider militar at tumitinding galit sa magkabilang panig. Ang Christmas truce ng 1914 ay isang pambihirang kaganapan na hanggang ngayon ay itinuturing na patunay ng kabutihan ng tao kahit sa pinakamatinding hamon. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Siya nga pala, Merry Christmas and a Happy New Year to all!